May kasabihan tayo na ang buhay ay parang gulong. Minsan, ikaw ay nasa ilalim, ngunit minsan, ikaw naman ang nasa ibabaw. Ibig sabihin lamang nito na di tayo dapat mawala ng pag-asa kapag tayo ay nasa ilalim. Dahil may posibilidad pa na tayo naman ang nasa ibabaw bukas, kagaya ng bida sa totoong kwentong ating pakikinggan ngayon. Ngunit kung bago ka pa sa channel na ito, pakihit na lang muna sa subscribe button sa ilalim bilang pagsuporta sa channel na ito. Simulan na natin! Noong October 21, 1328, isang batang lalaki ang isinilang. Pinangalanan siyang Zhu Yuan Zhang. Isa lamang siyang ordinaryong bata na anak ng magsasaka na nangungupahan sa lupain ng China noong 14th century. Lubhang naapektuhan ng kahirapan ang kanyang pamilya. Katunayan, napilitan ang mga magulang ni Zhu na ipaampon ang iba pa niyang mga kapatid. Ang iba naman ay sa pilitang pinagpaasawa ng maaga sapagkat di na nila kayang pakainin ang mga ito. Subalit, sa kabila ng kahirapang ito, araw-araw pa din silang nagsasaka. Umaasang may makakain pa sa susunod na araw para mabuhay. Ngunit, noong tag-araw ng 1944, nawasak ang kanilang pamilya. Ang lugar nila ay nasalanta ng isang tagtuyot na halos wala na silang naani sa kanilang mga pananim. Ang mga natira pa sana nilang pananim ay kinain pa ng mga balang, kaya halos wala na silang makain. Hindi lang ito ang naging problema nila dahil maging si kamatayan ay nakialam dahil namatay ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya at naiwan siyang ulila sa edad na 16 na taong gulang. Nakaupo na lang siya sa isang sulok, walang pera, nagugutom at pinalibutan ng mga bangkay ng kanyang mga mahal sa buhay. Nakiusap siya sa kanilang landlord ng kaunting lupa upang doon ilibing ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit tinanggihan siya nito at pinagalitan pa. Buti na lamang ay tinulungan siya ng kanyang mabait na kapitbahay. Nailibing niya ang mga magulang at kapatid na nakabalot sa puting kumot sa isang mababaw na libingan. Dahil hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili at naalala niya ang pangako noon ng kanyang ama na ipapasok siya sa monasteryo, ay nagpasya siya na pumunta sa Huangzhou Temple. Ngunit hindi rin pala nakaligtas ang Huangzhou Temple sa kakulangan ng supply ng pagkain, kung kaya't wala na silang maibigay na rasyon ng pagkain sa sinumang papasok sa templo. Kaya ang ginawa na lang sa kanya ng mga monghe ay binigyan siya ng sombrerong yari sa kawayan at mangkok na yari sa luwad at pinagala-gala sa lupain ng China upang maghanap ng pagkain. Sa kanyang paglalakbay ay nakita niya ang paghihirap ng China dahil sa mga Monggol. Sa pilitan kasing inaangkin ng mga Monggol ang lupain ng China at pinamahalaan ang mga katutubong Chino. Malaking kaguluhan ang nagaganap dahil dito. Habang patuloy sa paghahanap ng pagkain si Zhu upang mabuhay at patulog-tulog sa labas ng mga gusali at kalsada, ay may nakilala siyang grupo ng mga kumakalaban sa mga Monggol, ang Red Turbans. Ang Red Turban ay isang sikretong grupo na nabuo mula sa Western Asia na nakarating sa China sa pamamagitan ng Silk Road. Ang samahang ito ay nakipagsabuatan sa White Lotus. Ang White Lotus naman ay isang anti-Monggol na kilusan sa ilalim ng pamumuno ng monghang nagngangalang Peng Yingyu. Binago nila ang kanilang pangalan mula sa White Lotus, naging Red Lotus noong hindi sila nagtagumpay sa kanilang pag-aalsa sa ikalawang pagkakataon. Mula noon ay naging tanyag sila dahil sa pagsusuot ng pulang bandana na umani ng simpatya sa kanilang mga taga-suporta. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay bilang pulubi ay bumalik siya sa monasteryo upang mag-aral. Ngunit hindi siya nagtagal doon sapagkat ang gobyerno ay naniniwala na ang mga monghe ay nakikipagsabuatan sa mga rebelde. Dito na nagdesisyon si Zhu na makipag-ugnayan sa Red Turban at sumali bilang korporal sa edad na 24.
Kinakitain siya kaagad ng magagandang katangian ng lider ng grupo na si Guo Ziqing. Magaling daw kasi siyang magtansya ng karakter ng tao, kaya mabilis siyang makapag-recruit ng mga kasamahan. Matapang at magaling din siya sa labanan. Dahil dito ay madali siyang naging second in command sa pamumuno ni Guo at mabilis niyang pinamunuan ang mga malalaking pangkat. Napakagaling niya na maging si Guo ay nagselo sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang matalinong pamamaraan ay pinangasawa niya ang kapamilya ni Guo, kaya naibalik niya ulit ang tiwala ni Guo sa kanya. Noong namatay na si Guo, siyang pumalit bilang general at ipinagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Monggol. Sunod-sunod ang kanilang panalo sa labanan. Isa-isa nilang nabawi ang bawat syudad ng China. Subalit sa kabila ng lahat ng tagumpay, patuloy pa rin niyang pinapaalahanan ang kanyang mga nasasakupan na huwag mag-abuso at panatilihin ang mabubuting ugali. Ang kanyang mataas na moral standards na sinamahan ng mabuting pamamahala at katalinuhan ang nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Kaya noong 1368, sa edad na 40, siya ay naging emperor ng China. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay umunlad ang agrikultura, sining at pakikidigma ng China. Sino ang mag-aakala ng isang batang na ulilang magsasaka ay magiging emperador ng China ng Ming Dynasty? Makikita natin sa kwentong ito na sino man ay may kakayahang baguhin ang sariling kalagayan at umangat sa buhay kapag magsumikap at hindi susuko sa anumang hamon nito. Kung nagustuhan mo ang success story na ito, pakihit naman ang subscribe button sa ibaba para ikaw din ay magtagumpay gaya ni Zoo. Maraming salamat!